Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Andito po ulit si Ate Erich sa ating morning devotion na pinamagatan pong Love Won't Stop. At ang verse po natin ay Luke chapter 15 verse 6. Rejoice with me, I have found my lost sheep. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread. After I turned 19, and years before I owned a pager or a cell phone, I moved more than 700 miles away from my mom. One morning, I left early to run errands, forgetting our scheduled call. Later that night, two policemen came to my door. Mom had been worried because I'd never missed one of our chats. After calling repeatedly and getting a busy signal, she reached out to the authorities and insisted they check on me. One of the police officers turned to me and said, "It's a blessing to know love won't stop looking for you." When I picked up the phone to call my mom, I realized I had accidentally left the receiver off its base. After I apologized, she said she needed to spread the good news to the family and friends she had informed that I'd been missing. I hung up thinking she'd overreacted a bit, though it felt good to be loved that much. The scripture paints a beautiful picture of God who is love, relentlessly beckoning his wandering children. Like a good shepherd, he cares about and seeks out every lost sheep, affirming the priceless value of every beloved child of God. So, mababasa po natin yun sa Luke chapter 15 verses 1 to 7, the parable of the lost sheep. So, sabi po dito, now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you, in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Amen. Love never stops looking for us. He will pursue us until we've returned to Him. We can pray for others who need to know that love, or God, never stops looking for them either. So, let us always thank the Lord for pursuing us with persistence and providing a safe place when we return to His loving arms. Amen. Praise the Lord. So, love won't stop. So, dito po sa ating story, yung ating author, lumapit siya sa, lumipat pala siya sa ibang place, 700 miles. So, sobrang layo, from sa mother niya. So, nung time daw na yun ay hindi pa uso yung mga pager or cellphone. So, di natin alam kung anong year ito. Pero mga 90s pa siguro. Ay, 90s may pager na eh. So, 80s maybe. So, so one morning, nakalimutan niya yung kasi nakaschedule sila every morning na magtatawagan sila by landline. So, one morning, may mga errands siya na ginawa. So, nakalimutan niya yung scheduled call nila. Tapos pagbalik niya yung kinagabihan na, merong dalawang pulis na pumunta dun sa bahay niya at chinecheck kung okay lang siya kasi alalang-alala yung mama niya na nakalimutan niyang tumawag at hindi siya makontak. So pag-check niya, naihang niya pala yung phone. So maghapon hindi makatawag yung mama niya kasi busy yung tone. So syempre nag-alala dahil nga hindi siya makontak, hindi rin siya tumawag. So, pinapunta yung mga pulis. Sabi nung pulis sa kanya, "It's a blessing to know love won't stop looking for you." So, ganun yung pagmamahal ng kanyang nanay sa kanya. At nung tinawagan niya yung mama niya, nag-apologize siya at na-realize niya nga na naihang niya pala yung phone. Sa sobrang tuwa ng nanay niya, sabi daw, spread niya yung good news sa mga family and friends
na sinabihan niya before na nawawala yung anak niya, ano po. So, parang inisip daw niya is parang medyo overreacting, OA yung mama niya. Pero it felt good to be loved that much. So, maaaring ang iba sa atin, naranasan yung ganitong klase ng pagmamahal, ano po, sa ating mga magulang. I myself, ah, sobrang blessed ko na naranasan ko yung ganitong pagmamahal mula sa mga magulang ko, ano po, at na i-relate ko yung time na bagong-bago pa lang ako dito sa Saudi. Wala kasing signal sa baryo namin. So, nung dumating ako dito, yung gustong-gusto ko silang makausap, pero wala kang signal, so paano ko sila tatawagan? So, after 3 months yata na pumunta sila sa bayan, saka palang nakatawag ako sa kanila na nakausap ko sila, at talagang grabe yung iyak ko talaga kasi yung alam mo yung for 3 months na nag-struggle ka sa homesickness, sa culture shock, sa bagong environment, nag-adjust ka sa bagong trabaho, tapos alam mo napakalayo mo sa kanila, tapos hindi mo sila makausap. Kaya nung first time talaga nakausap ko sa kanila, pag hello pa lang, mama, ganun na kaagad ako kasi grabe talaga yung emotion ko, ano po. So, yung nanay nitong author natin, parang tingin niya ay overreact yung mama niya, ano po. Pero ganun kasi yung pagmamahal ng mga magulang sa atin, ano po. And kumbaga hindi maiwasan nila na mag-alala, hindi nila maiwasan na matakot kung baka may nangyari sa iyo, kung katulad nito every morning naka-schedule sila na mag-usap, tapos all of the sudden hindi siya makontak. So ganun ka laki yung pagmamahal ng parents natin sa atin, ano po. And if we are blessed enough to experience that, I'm telling you, meron pang mas greater love na mararanasan natin, ano po. So pagka nakilala natin ang ating Panginoon, pagka tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, mas greater love pa yung mararanasan natin, ano po. So, yung sa parents ko kasi, alam ko mahal na mahal nila ako, pero maaaring pag sobrang sama na ng mga ginagawa ko, baka may tendency din na sa galit nila, itakwil nila ako, ano. Kung sobrang kalokohan na yung mga ginagawa ko siguro, kung mga krimen na ginawa ko, baka darating sila sa point na hindi na nila ako kayang tanggapin, ano po. Kahit gano'n nila ako kamahal, meron silang limit. Pero ang pag-ibig ng Diyos, He is love Himself, ano po. Ang ating Diyos po ay pag-ibig. Wala pong limit yung pagmamahal niya sa atin. Kahit gaano pa tayo kasama at this moment, kahit gaano pa karami yung pagkakamali na nagawa natin, pagka lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, at pagsisihan natin yung ating mga kasalanan, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating Diyos tagapagligtas, tatanggapin niya tayo, ano po. Hindi, makasalanan pa nga tayo, mahal na mahal niya na tayo, namatay na siya para sa atin eh. How much more pag tayo ay nagsisi at lumapit sa Kanya, may experience nyo yung pagmamahal na hindi masusukat, ano po. And kung tayo man ay hindi nakaranas ng pagmamahal mula sa ating mga magulang, may mga instances po na ganun, ano po, na hindi naging maayos yung relationship natin sa ating mga magulang, or maaaring maagang namatay yung ating mga magulang, hindi natin naranasan yung ganitong pagmamahal katulad ng nabasa natin, ano po. There is love na nag-aantay po sa inyo, ano po. There is love waiting for you na lumapit sa Kanya, ano po. Yun ang ating Diyos, ano po. Kung hindi natin naranasan yung ganitong pagmamahal, mararanasan natin yun sa piling ng Panginoon, ano po. At katulad ng nabanggit ko kanina, mas higit pa. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ano po. Walang limit yung pag-ibig niya sa atin. Dito nga sa Luke chapter 15, ang halimbawa po ng ating Panginoong Jesus dito, yung isang pastol na meron siyang 100 na sheep, ano po, na 'di ba pag nawala yung isa, iiwanan niya yung 99 para hanapin lang yung isa. At pag nahanap niya na yung isa, sasabihan niya kayong mga kaibigan at yung kanyang mga kapitbahay na mag-celebrate tayo kasi nahanap ko yung nawala kong tupa. So, ganun din ang ating Panginoon sa atin, ano po. At ang sabi nga niya sa verse 7 ng Luke chapter 15, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents
than over 99 righteous persons who do not need to repent. So, gano'n na lamang po yung celebration, yung katuwaan sa langit. Ano po, pagka meron pong isang makasalanan na nagsisi at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ano po, so, ah, yung hinahanap po natin minsan na pag-ibig na hindi natin nararanasan dito sa mundo, yung pag-ibig na parang kulang sa buhay natin, sa Diyos po natin yun matatagpuan. At ang pag-ibig ng Diyos, hindi tumitigil sa pag-reach out sa atin. Ano po, kaya title natin, Love Won't Stop. Hindi siya tumitigil sa pag-reach out sa atin. So maraming ways na nagre-reach out sa atin ng Panginoon. Maring meron tayong mga kaibigan or katrabaho, kapamilya, kakilala na ini-invite tayo sa church. Or maaring dumaan itong exhortation na ito or devotion na ito sa newsfeed mo. Sa social media lang, marami tayong na ini-scroll na na dilalagpasan lang natin na mga nagsishare ng Word of God. Ano po, maaring sa labas habang naglalakad kami nakita kang banner or tarpaulin or simple leaflet na nakakalat sa lupa na may salita ng Diyos. Ano po, at lagi natin minsan, nung ako din ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at hindi pa ako ready na natalikuran yung yung buhay ko, ini-ignore ko talaga yung mga ganun. Wala tayong pakialam. Ano po, parang feeling natin sayang yung oras natin sa mga ganung bagay. Ano po, pero mas marami pong oras na nasasayang pag wala tayo sa Panginoon, kasi maraming oras na ginugugol natin sa paghahanap nung pagmamahal na napakailap naman. Minsan hanap tayo ng pagmamahal sa partner, hanap tayo ng pagmamahal sa kaibigan, pero time will come na maghihiwa-hiwalay din kayo or magkakasakitan kayo, tapos wala na, empty ka na naman. Pero sa Panginoon, you will never be empty. Ano po, at yun nga ang nakakatuwa, kahit lagi natin siyang ini-ignore, patuloy pa rin siya sa pagpurso sa atin, hindi nga tayo sinusukuan. So love never stops looking for us. God never stops looking for us. He will pursue us until we return to Him. At kung tayo naman po ay mga Kristiyano na nararanasan na po natin yung pag-ibig ng Diyos, huwag po tayong manawa na mag-invite ng ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong manawa na ibahagi sa iba yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your love. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo, Panginoon, na hindi masukat, O Lord. Bagamat marami po kami mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo, subalit nariyan pa rin kayo laging nag-aantay sa amin. Lagi po kayong humahabol sa amin, Panginoon. Lagi niyo kaming hinahanap, hindi niyo kami sinusukuan. Maraming salamat, O Lord. And nawa, Panginoon, kung meron man po makapanood ng video na ito, Panginoon, na hindi pa po sumusuko sa inyo, this is the moment, Panginoon, mag-usap po kayo sa kanila. At tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging open to accept this love from you, Panginoon, upang maranasan din po nila, Panginoon, kung ano yung nararanasan namin ngayon, O Lord. Nawa sila man ay tumalikod sa kanilang mga buhay ngayon, pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, at tagapin ng aming Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, upang makasama po namin sila, Panginoon, sa inyong iglesia na minamahal ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for loving us kahit na hindi po kami deserving, Panginoon. Maraming salamat na kahit makasalanan pa kami, Panginoon, minahal mo kami at nagsakripisyo ka para sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Lord. This is the kind of love that the world wants, Panginoon, and nawa ay malaman po nila lahat, Panginoon, na mahanap namin lamang ang pag-ibig na ito, Panginoon, sa piling ninyo. Kaya maraming salamat, Lord. Nawa po kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, sa aming mga nakakasalamuha, mga nakakasama, sa aming mga mahal sa buhay at kaibigan, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isang lingkod ninyo, Panginoon, na maibahagi po ang inyong pag-ibig sa iba na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Salamat po muli, O Lord. May you bless this day, Panginoon. Use us as an instrument of your love, Panginoon, sa lahat ng makakasalubong namin sa araw na ito, Panginoon. Bless this day, bless the work of our hands, and we dedicate everything to you, Panginoon, sa araw na ito, in Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po mga kapatid sa panonood. Ingat po tayo sa maghapon. At huwag po natin kalilimutan, God loves you and He will never stop pursuing you. God bless po.